Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Otrona. Parang diretso agad. Na-miss nyo ba kami, mga ka-ATM? Naku, explain natin kung bakit ganito yung boses, partner. Kasi, nung Saturday. Paliwanag agad, parang guilty ka. Nung Saturday kasi, init-lamig. Yes. Tapos, syempre, hindi naman tayo hindi doon Saan naman yung mainit na yan? At saan naman yung malamig na yan? Mainit ang pagtanggap ng mga dumalo doon sa 40th anniversary event. Congratulations, napaka matagumpay. Ng DZMM. Ang 40th. Diba? Diyan sa Caloocan Sports Complex. Ang dami rin kasing tao. Oo. Kaso init-lamig. Oo. Tapos nung bandang gabi, naulanan ako. Yun lang. Pero... Yan ang tinatawag na sala sa init, sala sa lamig na panahon. Pero ang maganda doon, partner, may picture kami ni Louie Basco. Pumunta si Louie Basco kahit siya ay taga Bulacan, kung ako nagkakamali. Tapos? Pumunta at nagpa-picture sa mga anchors ng DZMM. Ay, Louie. Diba? Hinahanap ka nga sa akin. Uy, Louie, pasensya naman. Sa 41st. Sa 41st anniversary. Next year, malapit na yan. Oo. Ay, good afternoon mga ka-ATM. Maan Makapagal. Hindi ako nakapagpakilala. Hinahanap sa akin. Asa si Mamaan? Galit. Sabi ko, may lakad. Importanteng mahalaga. Oo. Ang dami, may nagbigay pa sa akin ng ng bracelet, si Brian. Bakit ako wala, Brian? Ang daya, mamaya-maya, himigay tayo ng charity bana naman, partner. Ayan. Ano bang mechanics natin? Eto, nagpapatuloy ang espesyal naming handog para sa ating mga tagapakinig katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Tuwing Huwebes po yan at Biyernes ay pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity timba mula sa PCSO. Paano ba sumali? Ipadala lamang ang inyong sagot sa question of the day sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Siyempre, yung huwag kalimutan? Kasama doon yung buong pangalan, kumpletong address at contact number. Siyempre, hindi pwede yung signature. Tsaka yung kalakip, kalakip ng dalawang sachet ng shampoo. At saka tansan ng inyong paboritong soft drinks. Tsaka yung bareta. Yun. Sige. Wala na po yun. Wala na po Yun lang, tatlo. Buong pangalan, kumpletong address, contact number, at sa mapipiling winner, kukontakin kayo ng ATM team at matatanggap pa inyong premyo tuwing Biyernes. Kaya bukas, dalawa daw ang winners. Ano bang pamantayan natin ng pagpili ng mabibigyan ng charity timba? Yun ba yung pinakamahabang sagot? Pinakamalalim? Pinakamaiksi? Last week, ang ginawa namin partner, yung pang-7 tsaka pang-8. Ang hirap kasing pumili naman minsan. Kaya kung ako nga, bunutan na lang. Diba? Kasi subjective yan eh. I mean, diba? Ikaw, tingin mo, doon sa opinion na yun, gusto mo, di ba? Swak sa panlasa, may opinion niya. So parang beauty pageant. Beauty pageant ito. Dumaan sa evening gown tsaka sa swimsuit competition. Yes, Pero ang hirap pumili. Sa totoo lang, mga ka-ATM. Kung ako lang, itatambiolo ko to. Di ba? Kasi lahat naman walang mali o tamang sagot. Wala ring maganda o pangit na sagot. Di ba? Kasi opinion yan O bunutan yun. Dahil dyan, na-convince mo si Abby, bunutan na lang daw. Bunutan na lang. Tama sabi ni Abby. Talaga, yung question of the day. At dalawa yung mapipili. Bukas daw, tama Abby, no? Biyernes ay dalawa ang winners ng ating charity timba. Pero ano ang question of the day? Anong inaasahan mong marinig sa darating na SONA? Ay, sa Lunes na nga pala yan. Ilang tulog na lang. Ikaw ba, partner? Anong gusto mo? Kung may damit ka na kayo magko-cover. Ako parang first time kung hindi magko-cover this year. Hindi ako magko-cover. Dahil, sa studio rin lang. Sa studio kayo. Pero kasi, nakagawian bilang anchor nga, lagi kaming
Filipiniana. Oo. Courtesy Nakahanda of ka na. Mareng Nina Corpus, ang aking outfit Siyempre, ang sa Inabel. Sona. Oo, ang Nina. Inabel. Oo, kami ni Jack Batallones. Oo. Yan, courtesy kay Mareng Nina. O, So ikaw ba? mag-i-Inabel kayo. Nakabantay Pinya lang ba yan? tayo. Nakabantay lang tayo. Wala tayong on-cam ngayon. Sakto rin. Pero no? nandun ka? Oo, Nasa oo. nasa Nasa camera isang ka. office tayo. Oo. Isang tagong office. Tagong office. Doon tayo Nasa war magbabantay. room. Oo. Kasama natin ng digital team Ayan. ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Oy, at teka ng lang. PRTV News. Oo, paalala, no? Isang beses lamang maaring makatanggap ng charity ba ang bawat mapipiling winner. Kung kayo'y parating sagot ng sagot, maraming hanash, sorry, pero kung nanalo ka na, Hindi na once pwede. lang. Oo. Kaya makinig po, makisali at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili ng anong take mo. Paano kung magbago lang ng pangalan pero same number? Oh, Bawal yun. lang. Bawal ba yun, Abby? Hindi, kasi pagpunta niya dito, pag-claim ng charity ba, kailangan niya mag-present ng ng ID. ID. Oo. Paano kung ginamit Charity- ng nanay niya? Ang daming ano. Hindi, yun ba naman? Lulukuhin niyo pa? Ay, oo nga. Oo nga naman. Anong laman ng charity ba? Ano ba? Ano ba ang laman ng charity ba? Oo. Ano ba? Ano nga Ano ba? ba, Abby? Ano nga bang laman Basta ng alam ko charity may ba? noodles doon. Kasi may canned goods, alam ko. may noodles. May bigas. Tama ba? May Oo. bigas. Tapos may noodles. Oo. Tapos yung timba rin, magagamit Yan, mo yun, timba. di ba? Oo. Tsaka ready to eat. Ayan, oh. Ayan. Ganda kaya. Diba? Oo. At saka itabi nyo yan sa panahon ng sakuna. Yung Tsaka baha. magagamit nyo yan. Lulutang Baha, yan. lindol. Ano yung sabi ko dati? Pwedeng Ano? gawing alkansya. Ang tagal niyan. Gano'n kalaki yung Bago coins. mapuno. Oo, 2 taon, 3 taon. O, yan. Sige, Sino ba ang basta ating... Sagot-sagot na kayo doon sa question Oo. of the day natin, ha? Yes. O, teka lang. Ano ba? Inaasahan ngayong hapon? Oo, well, meron tayong mga panauhin. Itong dalawang panauhin natin, live studio guest. Umpisahan na natin sa tagapagsalita ni late Representative Ferdinand Martin G. Romualdez, si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney. Live! Magandang hapon po, Sandro, tsaka Maan, at sa lahat ng mga taga-subaybay. First ng time programa. ko Oo, na first ma-interview time ko si rin. Attorney Ade. Oo. Laging phone patch lang eh. Opo. Diba? Pero nandito ako last time, may prangkisa pang ay. ABS-CBN. Ay, na-interview ko yata si Attorney Ade sa house nung nasa ibang network ako. Nasa ibang network pa ako. Oo nga, na-interview ko si Attorney Ade before. Pero nasa house. Ngayon, nandito kasama natin sa studio, sa booth. Mas expect na mas intimate yung tanong. Kasi nga kaharap namin si Attorney Ade, di ba? Oo. Ano bang una nating pag-uusapan ngayon? Yun nga po, kasi nitong mga nakalipas na araw, parang may pinalalabas itong mga nasa kabilang kampo na tila iiwasan ni Congressman Romualdez itong mga kaso. Ano pong take nyo doon? Ano po ba talaga yung katotohanan? Yan po ay pinasisinungalingan po namin. Wala pong pagtangka, wala pong insidente or pangyayari na nagtangka at nasabat si Congressman Martin Romualdez tulad ng parang pinapahiwatig po ng mga nasa gobyerno. Parang yan, Attorney Ade, yung pilit daw lumalabas ng bansa despite having this, anong tawag doon? Preliminary whole departure order po from the Sandigan Bayan. Pag ganito po ba, ano po bang ang ipinataw sa'yo? Anong mangyayari dapat? Ay, ibig sabihin po noon ay hindi kayo makalabas ng bansa maliban lang kung bigyan kayo ng pahintulot ng korte. So, Lagi ka nakatimbre. Opo, yan po. So yes. kami, kung sakali mang may plano, si former Speaker Romualdez na pumunta ng labas ng Pilipinas to attend to his medical concerns, kailangan namin magpaalam po sa korte. Yun po ang tamang pamamaraan para bigyan siya ng pahintulot at legal ang kanyang pag-alis. So fake news, Attorney Ade, yung lumalabas na balita na yung makailang ulit na na-hold, napigilan, or may sinasabi pa nga, nakapuslit na ng labas ng bansa.
Ay, hindi po totoo yan. Nandito lang po sa Pilipinas si Congressman Romualdez. Siya ay abala sa pag-atupag sa kanyang concerns bilang district representative, syempre, at bilang mambabatas. At maling-mali po. At tama kayo, fake news po yung balita ngayon. Oo, pero Attorney Ade, saan kaya nanggagaling yung ganitong mga pahayag? Lalo na't parang galing ito sa ombudsman. Saan nanggagaling ito? Hindi rin po namin alam eh. At sana naman ay hindi tayo manghula, no? At kung mayroong ganong informasyon, sana po ay i-verify ng offices concerned. For example, the Office of the Ombudsman, saka Bureau of Immigration. Kasi siyempre, hindi naman pwedeng magtiwala sa mga chismis lang o mga kwentong barbero, no? Hindi naman pwedeng umalis si Congressman Romualdez nang wala siguro makakapansin or magtangkaman lang, di ba? Tsaka kilala siya, di ba? Ito, Attorney Ade, punta na tayo sa issue na to. Adalang sinasabi ng ombudsman din ay central figure si dating House Speaker Martin Romualdez dito nga sa maanumalyang flood control projects. Ang tanong, may ebidensya bang mag-uugnay sa kanya dito? Yan po, yun din na hindi namin maintindihan kung paano napunta sa central figure, no? Yung sinasabi pa nga ng iba, big fish, malaking isda, ang tumatanggap ng cash delivery, mga ganun. Maraming mga ganong aligasyon at walang nakikitang katibayan, no? Sa katunayan, matagal nang nag-file ng petition for a whole departure order, etc. more than 3 months ago. In fact, way before that, may mga sinasabing merong nanumumuong kaso laban kay Speaker or former Speaker Romualdez. Pero ngayon lang, na tila bagay tinutulay ang walang kaebidensya, no, or walang patunay sa pamamagitan nitong sinasabing kasapi ng 18 Marines na ay tumungo daw sa ombudsman at mag-sumite ng panibagong affidavit na ngayon ay iniuugnay na si Congressman Romualdez. Sa amin po ay katakataka ito dahil dapat noon pa nila sinabi ito kung mayroon silang detalye tungkol sa kay Congressman Romualdez. At saan po yung, may reklamo na ba? May kaso na po bang inihain? Kasi as far as I remember, itong preliminary whole departure order, ibig sabihin nito, iniimbestigahan pa lang pero wala pang kaso. So, asan po yung kaso? Tama po, wala pang kaso. In fact, kakaiba itong whole departure order na ito kasi ang karaniwang nangyayari po ay may kaso muna na isinasampa, di ba? At ang kaso ay napakaseryoso at walang piyansa at malaki ang posibilidad na tumakas or lumikas yung akusado. In this case po, wala pong ganong kaso. Pinailan ng preliminary whole departure order on the assumption or in the expectation na magkaroon po ng kaso. So at this time, wala pa pong sabina simula sa prosecution or the Office of the Ombudsman para sumagot si former speaker dito sa mga hablang, well, sinasabi nila magkakaroon ng habla ng plunder, etc. Wala pa po. Wala pa kaming natatanggap na gano'n. So ang malinaw, attorney, si Congressman Romualdez ay hindi umiiwas, walang tinatakasan, hindi ka pareho ng mga ibang iniuugnay na hindi na bumalik ng Pilipinas. Nawawala. Tama po yan. In fact, kung balikan natin ang nakaraang taon, si Congressman Romualdez po ay kusang loob na bumaba sa kanyang posisyon bilang House Speaker kahit hindi kagustuhan ng karamihan ng kanyang mga kasamahan. Siya ay nagbigay daan para sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. At yun pong mismong body na yun naglabas ng finding na wala sila mahanap na liability on the part of Congressman Romualdez. So wala pong katotohanan, hindi po yan consistent sa kanyang nature. Hindi po yan naaayon sa kanyang mga planong gawin. Oo. Dati ay lumabas, Attorney Ade, yung katagang functional control, no? Allegedly, ang sinasabi ay nagkaroon ng impluwensya o direktang utos umano si dating House Speaker sa pagpasok ng malalaking pondo sa flood control projects. Anong masasabi niyo dito? Wala pong
bahid ng katotohanan po iyan. No? At kailangan natin siguro i-distinguish yung ganyang functional control sa general supervision na ginagawa ng isang House Speaker sa kanyang mga kapwa congressman. No? At saka mga administrative affairs ng House of Representatives. In fact, ang boto po ni Speaker ay hindi nga nababasa yan. No? Kadalasan, itong mga membro ng House of Representatives na pantay-pantay, no? Malaki man, maliit man ang iyong distrito, ikaw man ay party list or regular district representative, yung boses nyo, yung isang boto nyo ay kapantay lamang ng boto ng kapwa nyo representative. So, wala pong katotohanan niyan. In fact, records will bear out na si Congressman Romualdez was never a part of the Bicameral Conference Committee except na ex officio, syempre dahil siya ay House Speaker, no? Hindi rin siya naging bahagi ng small committee, etc. na pinaparatangan na naglagay ng sangkatutak na insertions na ito. Oo, pero yun nga, nakasama mo Attorney Ade, si Congressman Romualdez. Kumusta siya ngayon? Well, okay naman siya. Siyempre, hindi naman maipagkakaila siya ay tao lamang, no? So, he has serious concerns about these things, no? Lalo na at abogado rin siya by training. Alam niya kung ano ang admissible, ano yung inadmissible or hearsay or kwento-kwento lang na ebidensya at siya'y nababahala na itong mga kwentong kutsero ay pumapasok sa consciousness ng ating publiko kahit na wala pa talaga namang totoong kaso at wala talagang ebidensya, no? Except sa mga naririnig natin na supposed testimony nitong mga 18 Marines na hindi pa natin nakikita. At saka ang dami ko nakikita mga panukalang batas, no, na siya mismo ay nagsusulong. Actually, halos sa araw-araw, kung sa isang linggo ay may 2 o 3 akong nababalitaan. So, yun po, trabaho lang si Congressman Romualdez. Tama po kayo. Trabaho lang, syempre, makafocus sana ng trabaho na maayos dahil nga yan ay mandato niya bilang representative, no? At ayaw naman niyang biguin ang kanyang mga constituents sa Leyte. Yun lang, siyempre may mga ingay na tulad nito na kailangan din niyang asikasuhin. Mahigit 1 taon na yung investigasyon. Hindi ba siya nababagalan? Yun nga, hindi rin namin maintindihan kasi kung may totoong ebidensya, dapat noon pa itong kaso. No? Magsusona na ulit. Opo. Oo, simula nung sabihin ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na mahiya naman kayo. Pero ayun nga parang wala pang ganong na lumalabas sa investigasyon. Yun nga po, napakatagal po na paghihintay ng ebidensya or katunayan at hanggang sa ngayon ay wala pa, no? At parang tila bagay pinipilit na ikabit ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng kwento no hindi naman kapanipaniwala. Pero yun nga ang tanong kung may ebidensya na talaga, kung nandyan na talaga, kung hawak na talaga Attorney Ade, bakit hindi pa maisampa? Sabi nga yung kaso. Well, based on their pronouncements, ang sinasabi ng prosecution is magsisimula na daw ang preliminary investigation, no? Meaning siguro maglalabas na sila ng formal na subpoena, no? Hindi natin alam, syempre yung kanilang timetable, hindi naman tayo kasapi or bahagi noon. Pero yun ang sinasabing sunod na hakbang ng prosecution. So, sinasabi namin lagi namang handa, no? Ang Congressman Romualdez na harapin itong mga asuntong ito just in case nga meron na magkakatotoo na ganitong kaso. Pero balikan natin, Attorney Adeno, yung proseso. Pag ikaw ba ay speaker, kontrolado mo ba yung mga inappoint sa mga komite? Kasi parang lumalabas, kaya siya iniuugnay, kasi siya yung speaker ng mga panahon na pumasa itong nilikhang pambansang budget noong 2025. May control po ba talaga yung speaker doon sa kung ano yung mga ayusin, i-insert ng mga miyembro ng komite at ng mga leader ng mga komite? Yun po ay siyempre misleading na naman. Ano po? Kasi siyempre alam natin na ang lahat ng mga miyembro or leaders ng committee ay elected po yan ng kanilang miyembro, no? So halimbawa, ang mismong Appropriations Committee I think ay more than 80 members po 'yan, no? And I think it was the party list coalition including the minority, no? Na elected into office yung dating chairperson po ng Appropriations Committee, ang ngayong nawawalang Congressman Zaldico, no? So hindi po maaari na ang speaker lamang ang magdikta
kung ano ang gagawin nila or sinong iboboto nila. Siyempre, merong ganong spekulasyon. Hindi maaaring maging apro yan kung walang basbas ng speaker. Pero hindi po pwedeng ang ebidensya ay i-replace mo ng speculation or ng conjecture. Ng mga vice chairpersons ay inelect po yan on the floor ng plenary ng Kongreso. At may mga miyembro ng minority, ano? Opo. Dahil nga bagamat merong may majority na kapag bumoto, yun yung pagpapasya na masusunod. Pero bakit noong pinagdedebatihan ito, walang nakapansin nun? At nung pinagdebatihan, pagdating sa Senado, wala ring nakapansin nun. So bakit po ngayon parang tila itinuturo doon sa dating speaker? Hindi po rin namin alam, hindi natin alam kasi syempre kung I think ang pinakamasusing investigasyon ay unang ginawa ng ICI. Doon po I suppose doon nagkaroon ng mas masusing pag-aaral kung ano ang role or papel ng kada congressman, chairman ng committee, vice chairman ng committee, small committee, bicameral committee. Lahat po 'yon ay I suppose kinuha ng statements ng ICI at despite that and kahit na ganun kahaba ang kanilang proseso, ganun kadetalyado ang kanilang proseso ay wala po silang finding of participation on the part of Congressman Romualdez. At ang masakit pa nun, Attorney Ade, nung dumaan ito sa Kongreso, hindi naman sila yung tagapagpatupad. Kaya ito dumadaan sa Kongreso at sa Senado matapos balangkasin ng ehekutibo ay for checks and balance. Pero bakit no sa dulo-dulo noong umabot na doon sa implementasyon na wala naman sa kapangyarihan ng Kongreso, ng Kamara at ng Senado, bakit parang may nadadamay? Iyon nga po talagang napakalayo po ng congressman, ni former speaker dyan sa prosesong iyan. Alam naman natin na kung sino ang nagpo-post ng project to invite the contractors to bid, sino ang nananalo sa bidding, lahat po yan ay ginampanan ng DPWH, ang pag-award ng kontrata, at pagkatapos ng kontrata, pag-certify na kumpleto ang kontrata. Hindi naman po pwedeng pumunta yung mga congressman doon or most especially si Speaker Romualdez para pupuntahan at i-inspect at sabihin na, teka muna, mali ka DPWH, hindi pa naman to nagawa, kaya ghost yan. Walang ganong activities or kapangyarihan ang Congress po. It's exclusively within the powers po of the Executive Department. Oo. Kung sakali lang Attorney Ade, na gamitin nga sa pagsasampa ng kaso laban sa dating House Speaker, yung mga sinasabing mga testigo, hindi ako nag-name, pero mga testigong sinasabing natin ay most polluted, hindi pa siya yung least guilty. Pero kumbaga malaki din yung katanungan sa credibility. Paano kung ito yung gagamitin sa pagsasampa ng kaso laban sa dating House Speaker? Opo. Lahat po yan naririnig natin na balita at handa naman po ang legal team natin to respond to that. Pero siyempre at this time lahat po ay speculation, haka-haka at nagre-rely lang tayo sa public statements mismo ng prosecution. Wala kaming, we have no way of knowing kung in fact, meron na mga ganyang klaseng affidavit, meron ng ganyang mga state witness, etc. Hindi pa natin alam, kasi alam natin ang state witness ay dadaan pa rin yan sa korte. Hindi naman yan automatic dahil sinabi ng prosecution state witness. Ayun na yun, di ba? I-evaluate pa yan ng korte kung ito nga bang taong ito or mga personalidad na ito ay not the most guilty, at ang kanilang testimonya ay kinakailangan talaga para ma-establish ang guilt ng principal accused. Pero 'di ba dapat na i-check din muna yung credibility kung saan nanggagaling yung mga impormasyon. Kasi paano mo magagamit ito sa na ebidensya para sa pagsasampa ng kaso kung questionable dun sa pinanggagalingan din. Totoo po yan. Yun po talaga ang function ng preliminary investigation. Yun po ang proseso para salain ang mga testimonya ng mga intended witnesses. Kasi karamihan nga po, maraming mga kasong nadidismiss dahil sa evaluation ng fiscal or ng ombudsman or ng Department of Justice, hindi ka panipaniwala. So at their level, they can dismiss a complaint. Hindi naman sila parang mga robot na dahil binigay lang yung statement sa kanila, isasampa na nila.
yung kaso sa husgado. So, kailangan maging ano rin talaga, dahan-dahan. Yes. Kumbaga, pag-aralang mabuti din. Dahil sabi mo nga, sayang din kung madidismiss din lang yung kaso. Dahil nagmadali. Totoo po O yan. dahil sa paggamit ng maling testigo or ebidensya. Totoo po yan. Ang preliminary investigation na hindi lamang po para sa gobyerno. Para din po yan sa mga respondent or mga akusado na sila mismo ay hindi na ma-hassle, di ba? Hindi na, for example, plunder, non-bailable po yan. Kung ikaw ay kulong at ma-detain habang hinihiring ang kaso mo, ilang taon kang nandun sa loob ng kulungan. Dahil sa dulo pala, wala naman palang credible na ebidensya at i-dismiss lang ng korte. In the meantime, kahit na anong sabihin mo, yung 2 taon na yun ay mahirap ibalik po. Mahirap na i-restore kahit pasabihin na na-vindicate ka at na-dismiss, di ba? Tulad sa kaso ni Congressman Laila de Lima, matagal na panahon siya sa bilangguan only to be vindicated eventually. Pero yung mga walang pagkakataon at panahon, no, na maging kasama mo, pamilya mo, ang inyong mga kaibigan, ay napakahalaga po niyan. At dapat hindi po biro-biro lamang. Oo, Attorney Ade, bukod pa doon sa issue na parang hearsay lang itong sinasabi ng Maleta Boys. Kasi nga, yung mga naunang inakusahan at yung mga nakakulong na rin ngayon, yung mga meron ng nakasuhan na sa Sandigan Bayan, may mga paper trail nung withdrawal nung pera. 'Di ba? Samantalang ito, sinasabi lang nila na may ganitong amount pero walang corroboration dun mismo sa land bank kung paano na-withdraw yung pera. Saan nga ba nanggaling yung pera nitong mga sinasabi ng Maleta Boys? Kasi parang sila lang yung nakakaalam walang pinanggalingan na bangko. Saan withdraw tong mga to? Correct. Tama po yung inyong obserbasyon dyan. No? Kaya nga nakasalalay sa kanila, hamakin mo yung kapalaran ng isang tao. Paano kung ang laman pala ng maleta ay 40 million, hindi 50 million, di ba? At sinabi lang na 50 million para pumasok sa plunder, di ba? Or baka walang laman ng maleta. So lahat yan ay nakasalalay sa kanilang kwento lang, no? Walang supporting or corroborative evidence, as you said. Wala namang paper trail na ipapakita. Walang withdrawal sa bangko, walang deposito sa bangko. Lahat po yan, kung puro kwento lang at pinag-uusapan ng pera, para mong sinabing nakita mo ang taong pinatay pero wala namang taong namatay, di ba? Walang corpus delicti ang tawag ng mga abogado diyan. So, napakahirap po kung diyan lang nakasalalay ang kapalaran or ang kalayaan ng isang tao dahil lang sa kwento-kwento na wala namang corroboration. Oo, sa tingin niyo ba yung mga binibitiwang pahayag ng ombudsman ay nakikitaan nyo ng prejudgment? Or parang may kawalan ng due process? Well, pero Attorney Ade, bago niyo po sagutin yan, himayin natin yan dahil po kailangan lang po natin magbigay daan sa ilang mga paalala. Partner, ng oras na. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Paulit daw nung question of the day natin, partner. Ano nga ba yun? Ano ba yung Hindi, question ito. of the day natin? Yun nga, sa mga binibitiwang pahayag ng ombudsman, nakikitaan nyo ba ng parang quote-unquote prejudgment or parang tila wala pang due process? Anong tingin nyo dito, Attorney Ade Fajardo? Pwede bang sabihin na lang na hindi kami natutuwa? Sinasabi ng prosecution. Siyempre po, no, lately, nanggaling din po sa Office of the Ombudsman ang allegation na yun nga, nagtatangka daw at napigilan lang, no? Si Congressman Romualdez sa pagtakas
sa Pilipinas or paglikas ng kanyang katauhan para iwasan ang mga kasong ito po. Lahat po yan ay iniisip namin, napaka-prejudicial po niyan in the sense na legally may effect po yan eh. Dahil sa ating batas po, may presumption na ikaw ay guilty or may kasalanan ka kung ikaw ay tumakas, di po ba? So, kung yan po ay maging bahagi ng records ng ating mga kaso, or kung talaga may ganun, parang ginagawan ng impression sa publiko na guilty, 'di ba? Ang Congressman Romualdez dahil nga ang mga hindi tumatakas ay walang kaisipang guilty, 'di ba? Or may kasalanan. So, dahil sa mga aligasyon na 'yan na wala namang katotohanan, walang basihan, wala mang sinasabi kung saan nanggaling or napulot yung impormasyon na 'yon, lahat po 'yan sa palagay namin ay medyo nakakasira po ng loob, no? Walang gana in that sense dahil nga parang ang kliyente ay parang sinasabihang tatakas na hindi naman totoo. So because of that, I think it is of record na nag-file na noon pa ng motion for inhibition ang legal team, no, ni Congressman Romualdez, at nasabihan pa nga yata kami na bumalik sa eskwelahan. So ano pong status ngayon ng motion for inhibition na kumbaga ay off limits or wag mag-imbestiga yung ombudsman? Well, obviously wala pong epekto yan kasi nga ang sabi ay talagang magkakaroon po ng subpoena for a preliminary investigation, and there is no public announcement na pinagbigyan po yung aming hiling na iyan. Kahapon po nung humarap si dating Congressman Mike Defensor, tsaka si Senator Rodante Marcoleta, parang may pinagsigawan pa sila, parang nauna pa daw sila kesa kay Congressman Romualdez. Ano pong take nyo doon? Ano pong masasabi ng inyong kampo? Ay magkaiba po ang kaso, no? Nasusubaybayan naman natin siguro na yung ebidensya in their case ay nanggaling mismo sa kanila, no? Ito naman ay yun nga precisely dahil walang ebidensya, kahit naman siguro kahit sinong pulpul na ombudsman, hindi naman po yan isasampa kung walang ebidensya kasi syempre nakakahiya naman on their part na isasampa nila, no, na wala naman palang suporta, no, at madidismiss lang din ng korte. Kaya well, to their credit, naging maingat ang Office of the Ombudsman, ang prosecution, hindi naman sila basta-basta sumasampa or nagpapadala ng akusasyon sa korte at tila bagay, yun nga, ang sabi ko kanina, nagkaroon lang ng buhay uli itong mga akusasyon na ito nung lumabas ang sinasabi nyo ng Maleta Boys. Oo. Attorney Ade, hindi ba parang napakadali na gawing punching bag itong si Congressman Romualdez? Kahit ngayon nga, sa kawalan ng ebidensya, sa kawalan ng kaso, parang siya yung paboritong pagdiskitahan nitong ilang mga personalidad. Tama po yan kasi syempre alam natin si former Speaker Romualdez ay malapit sa unang pamilya. Siya ay siyempre naging Speaker of the House. He belongs to a controversial sa Luisay family, no? So talagang napakadali pong sabihin na siya itong tinatawag nilang master plunderer, big fish, o kung ano mang titulo na hindi naman deserved ni Congressman Romualdez, no? Siya ay napakalayo sa proseso, sabi ko nga, pero parang siya ang naging tampulan at para siya talagang hinahabol na matagal nang pinapalutang na sinasabi nilang big fish dito sa kasong ito. Ano pong plano ng kampo ninyo? Kami po ay nakahanda naman harapin ang lahat ng legal obstacles na binabato sa grupo, no? Siyempre wala tayong choice, no? Pagka dumating ang pagkakataon o ang panahon na kailangang sagutin, kailangang ipaliwanag kung ano man ang kailangang ipaliwanag at i-point out na ang lahat ng itong mga aligasyon na ito ay incredible, hindi pwedeng paniwalaan, pabalibaligtad at nagsasalungat, no, sa kanilang mga salaysay. At ang pinakamahalagang punto doon, bagamat wala pa ang kaso, wala pa ring ebidensya, kung sakasakaling magkaroon man, handang harapin ng kampo ni Congressman Romualdez. Opo, as I mentioned nga po, hindi talaga siya tumatakas, no. Lahat ng investigasyon sa level niya at authorized by law, for example, yung sa ICI, hinarap niya po at isang taon na nga po ay nakalipas at posibleng ito nga sa ombudsman ay lumabas ng ganyang reklamo at handa rin po
si Congressman Romualdez na sagutin ito lahat. At ang tiyak dyan, Attorney Ade, andito lang sa bansa si Congressman Romualdez, nasa tabi-tabi lang. O anytime na kailangan makita o ipatawag, andyan lang siya para sumagot. Tama po kayo. Nandito lang po si Congressman Romualdez. Hindi lang siya masyadong nakikita sa publiko, pero nandito siya gumaganap ng kanyang katungkulan bilang congressman. At maalala ko nga rin pala, Attorney Ade, isa siya doon sa mga unang humarap sa ICI, di ba? Tama. Hindi siya nag-Facebook Live, hindi siya kung saan-saan nagla-live, Correct. nagpapadala ng recorded videos. Totoo po yan. Nandun ako nung humarap siya at katabi ko siya at masasabi ko na lahat ng tanong ng ICI, ng Commission, ni Chairman Justice Reyes, ay nasagot po ng tama at satisfactorily ni Congressman Romualdez. Alright. Oo. Kasi nga, hinarap niya, which is not an indication of flight because flight is an indication of, Attorney, Guilt. so hindi niya tinakasan. Ayan. Fill in the blanks ito. Totoo. Sige po, marami pong salamat, Attorney Ayan. Ade. Happy weekend na. Maraming salamat, Sandro at Maan, at good to be here at salamat sa Sa pagkakataon. ulitin. Salamat po. Ayan. Sige po. Yan po si Attorney Ade Fajardo, ang tagapagsalita po ni late Representative Ferdinand Martin G. Romualdez. Anong oras na, partner? Ang oras, 11 minuto, makalipas ang 5:05 ng hapon. ATM. Anong take mo sa DZMM? Anong oras na, partner? Ang oras, 14 na minuto, makalipas ang 5:05 ng hapon. Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ay, paulit daw nung question of the day, partner. Ang question ay anong inaasahan mong marinig sa darating na SONA? Ano bang, ikaw ba, partner? Ano bang inaasahan mo? Ano ba? Kasi ang lagi namang iniintay natin yung mga gut issues na, 'di ba, na ipipresenta ng presidente, paano na ibsan yung kahirapan sa nakararami nating mamayan. Kumbaga paano natugunan yung mga krisis na kinaharap ng ating mga kababayan. Ano 'yan? Ang dami niyan. Pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng presyo ng langis, na tuloy-tuloy pa rin ngayon. So ang inaabangan natin dyan, ano pa yung mga programang, syempre yung report ng Pangulo, no? Kung paano natugunan ito, plus ano pa yung magagawa ng ating pamahalaan para matugunan o kumbaga ay maitaas, no? Yung kalidad ng pamumuhay sa ating mga kababayan. Siyempre, hindi lang kami dapat ang dumadaldal dito. Dapat ipadala nyo rin yung inyong mga sagot sa aming pong question of the day sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. At malay nyo, kayo na ang mananalo ng charity bag. Kailangan po nakalagay dyan yung buong pangalan, kompletong address at contact number. Siyempre, pag nasa Viber, di ba nakalagay naman na doon yung contact number. Pero ilagay nyo na rin para sigurado. O ito, makasama natin via Zoom, ang political analyst si Professor Antonio Contreras, isa pong profesor mula sa University of the Philippines sa Los Baños. Magandang hapon po, Prof. Magandang hapon, Sandro at Maan. Good afternoon. Kahapon kasi, Prof, parang agaw eksena yung pahayag ni Senator Judge Robin Padilla. Ano bang linya yun? Na may linyahan ang hustisya po ay neutral. O sana daw ay neutral ang prosekusyon. Ano pong take nyo doon? Sana hindi biased ang prosecution. Yun ang sinasabi niya. Well, malinaw naman na ang prosecution saka ang depensa meron na yung kinakatigan. Kaya nga silang tinatawag sa kanila opposing counsel. Kung meron dapat maging hindi bias, kung meron dapat walang side na pinapanigan, ito dapat ay mga senator judges.
Kasi matagal naman na lahat naman, kahit naman siguro hindi abogado, maintindihan na kapag ikaw ay abogado ng depensa man o ng prosekusyon, ikaw ay meron ng sina-champion na side. Oo. Alam nga namang, tama nga, alam nga namang ikaw ay prosecution tapos ang iyong kinakampihan mo ang depensa. O kaya depensa ka madidemanda ka ng kuryente mo pag ikaw ay defense lawyer tapos ang kakampihan mo yung piskal. Hindi ba? Anong masasabi niyo, Attorney Contreras? Kasi yung mga Hindi senator po, judges hindi ako Ay, attorney. sorry. Baka magalit si Pia Cayetano. Oo nga. Teka lang. Pero kasi, yun nga, Prof. May mga senator judges na tila ay umaabogado, no? Pumopormang abogado, no? Saan mang panig. Alam mo, nakalulungkot ito kasi ang impeachment, kaya nga trial, kaya nga tinatawag silang senator judges. Kasi dapat ang kanilang asta ay dapat sila hukom. Ang dapat na ginagawa lamang ng mga senator judges ay clarificatory questions. So, lilinawin mo, tatanungin mo kung ano kung may malabo, kaya clarificatory At saka interjection, which is basically more of procedural. Meron bang nalalabag na procedure, may nalalabag ba na rights, o whatever, ayon ba sa rules ng impeachment court yung nangyayari. Pero yung mga tinatawag na cross-examination o direct examination man yan, na kung saan meron ka ng tinutumbok na side, na mga tanong mo, pinapahina mo ang argumento ng kabila, o pinapalakas mo ang argumento ng kabila, ay isa ng malinaw na hindi na dapat ginagawa ng isang huwes. So, itong nakakalungkot kasi ang nagtatanong ang bayan. Sabi nila, akala ko ba mga huwes itong mga to? Bakit kitang-kita mo talaga kahapon na lang si Senator Robin Padilla, halatang-halata mo talagang pinagtatanggol niya yung isang side. Ito nga si Senator Bongo, which is very, very unbecoming for a judge. Kasi prinisinta ng prosecution si Melvin Matibag na isa sa mga nabanggit niya na basehan ng kung bakit nakita nila yung pattern of violence sa yung pagsuntok o sinampal ba o sinuntok ba yun ni Vice President Sara Duterte, dati mayor pa siya, yung sheriff. Tumayo si Bongo para sabihin niya yung side at idepensa niya pa si Sara Duterte, which is unheard of because you are supposed to be a judge. You know, of course, may mga political, mga partisan sides sila. 'Di ba? So, yun yung point na hindi dapat sila ganun, 'di ba? Wag na muna nilang ilabas kung pwede ba kung nilang magpahalata. And in both sides, kahit naman si Erwin Tulfo, si Raffy Tulfo, nung binanggit niya na may minority at majority. Pagdating po sa impeachment trial, wala na pong majority and minority. Lahat kayo dyan, huwes. Pero Diba? Prof, ito pong mga kilos, dahil nga miski yung nagbigay ng kanilang mga pahayag doon sa pagpapasabpina ng mga banka records, financial records ni VP Sara at ng kanyang asawa, at itong mga ikinikilos ng mga senator judges, nakikita na ba natin kung ano yung magiging kinahinatnan nitong impeachment trial? Kung ito ba ay conviction o sa tingin natin mapapawalang sala? Well, pinapaalalahanan ko lang ang mga senador na huwag nilang itest ang pasyensya ng bayan. Kasi alam mo, ang bayan naman, ang mamamayan, kapag nakikita na obvious naman na andyan na yung mga ebidensya, andyan na yung mga nakikita nila na mga present ng both sides, tapos meron ng malinaw na lumalabas na talagang papunta na sa kung anumang direksyon. Kaya ito man ay kung guilty o hindi. Kasi pag i-convict mo isang tao na wala namang basihan, makikita ng tao yan. Pero pag inakwit mo naman ng isang tao na talagang ang ebidensya ay halos mabigat, magiba na ang kahon sa laman ng dami ng ebidensya na inihayag, ay malalaman din yun ng tao. So wag nilang itest ang patience ng bayan. Kasi alalahanin nila sila ay accountable, ang iba sa kanila tatakbo ng pagka-re-election. At saka alam mo, di ba nung nangyari, mayroon tayong kasaysayan na kung saan dahil hindi nagustuhan ng bayan ang naging akto ng impeachment court ay nag-alsa.
Di ba? Alam, di ba? May Meron sumayaw tayong ganung pa. klase ng karanasan na gano'n. Huwag naman, ngayon, baka hindi ang presidente ang kanilang babagsakin. Baka ang Senado ang I'm just saying that it could happen. That people can rise up and protest and exercise the right of the people to make their feelings known kapag na-offend na. So yun ang dapat nating ipaalala. Huwag nilang masyadong i-test ang pasyensya Oo, ng Prof, tao. ang posible bang maging kumaga kapalit nito ay yung mismong institusyon ng Senado? Kasi kung maalala natin, yung mga hindi nabuksang envelopes noong ini-impeach si Pangulong Estrada, at may nagsasayaw pa na senador, yun yung nag-udyok no? Para pumunta ang mga taong bayan sa kalsada. Kung ngayon, mauulit ang ganyang senaryo, sa tingin nyo ang masisira yung mismong institusyon na ng Senado? Sapagkat ang makikita ng tao ngayon, ang may kagagawan, kung sakali man na ang desisyon ay labag sa kung ano man yung nararamdaman ng taong bayan, ay ang Senado. Oo. May epekto pa ba, Prof. Contreras, yung pagtutuloy, yung sinasabing reservation ng senator judges doon sa pagsabina ng mga tax and bank records or wala naman? Wala na, sapagkat nagdesisyon na ang korte. Yung kanilang mga reservations, yun lamang ay for the record. Parang for the record lang naman yun. Meron ng desisyon, alam ko, nagkokos na sila doon, alam na nila. In fact, alam natin na bago pa man nagsalita yung mga, di ba, nung mga senador, meron ng ready na state na ruling si Senator Escudero, na binasa na lang niya. So, alam na nila yun. So, I'm sure yun ang wish ng majority. Pero siyempre, hindi naman nila pipigilan yung mga nag-oppose dun sa desisyon na yun, na 5. Actually, 5. Actually, I think it's more than 5, except that yung 5 lang ang nagsabi na magmamanifest sila. Yung nga yung si Camille Villar, si Loren Regardes, Amy Marcos at yung magkapatid na Cayetano. So, if at all, wala tong naging epekto doon sa Sabina sapagkat na-serve na ngayon Sabina ang pagkakaalam ko. At ito lamang ay for the record. At for whatever reason, ang naging napakita lang nito ay yung 5 yun ay mukhang lumilinya na rin talagang ang pananaw ng tao, they could not help to believe that these 5 are really on the Duterte side. Oo. Ay, kumbaga sa tindahan, sarado ng Article 4, Prof. Contreras, patawid na tayo sa Article 1. Oo, tama ba? Doon po sa confidential funds. Yes. So, anong inyong assessment? Makikilala na natin si Mary Grace Piatos kung sakali. Pero dito sa Article 4, anong inyong assessment? Sinong nakaungos? Sinong nakapuntos? Sa tingin ko, malinaw na ang prosecution na nakapuntos sapagkat hindi naman nagiba ng depensa ang pinakitang. Ito kasi napakadali nitong patunayan. Res ipsa loquitur ito . The thing speaks for itself. Alam mo, Maanen Sandro, ang mga tao kasi nami-mislead na kailangan patunayan na mayroong hinire na killer. Kailangan patunayan na talagang yun yung hinahanap na pinag-uusapan. That is not the point. The point is dahil nagsalita ang Vice Presidente at nagbanta siya at inamin niya at hindi naman niya binawi na meron siyang nakausap na papatayin. Kung may mangyari sa kanya, papatayin ang Pangulo, ang First Lady at ang dating Speaker, ay malinaw na yun ay betrayal of public trust na. Hindi na kailang patunayan pa na merong na-hire na killer. And besides, yung sinasabi kasi ng iba, ito yung sequence na hindi rin malinaw sa marami . Sinasabi na trigger lang daw si Vice President Sara dahil yung pangyayari nung gabi na si Zulaika Lopez ay ililipat sa correctional mula sa Senado, ay mula sa House, ay di ba na-trigger lang siya? Pero kung titingnan natin yung logic ng sinabi ni Vice President, meron na siyang nakausap. Di ba sabi niya, hindi naman after nung umiyak si Zulaika, saka siya may kinausap. Bago pa nangyari yung press conference, inamin niya na meron na siyang kinausap para patayin si Pangulong Marcos, si First Lady at ang dating Speaker. So, eto, napatunayan nito ng prosecution
na authentic yung video, na patunayan na merong investigation na ginawa at kaya nga may kasong isinampa sa DOJ yung NBI, at ang naging nahigpit na inaffirm ni Melvin Matibag ay hindi na lamang ito usapin ng grave threat, usapin na ito ng threat to national security. So, walang nagawa ang depensa para pahinain ang kredibilidad nitong tatlong testigong ito, taga NBI, at para pahinain din yung akusasyon na una, may video, authentic yung video, at mismong si Sara Duterte ang umamin na meron na siyang kinontrata. At Alright. alam mo, di ba 3 days after, nagkaroon siya ng pagkakataon, sabi naman, mapasensya na, mainit na lang ang ulo ko, hindi naman niya ginawa yun. Inamin niya pa, inireiterate siya pa, nag-double down pa siya. Alright, sige po Prof, siguro abangan na lang natin kung ano yung magiging pagpapasya nitong impeachment court, at syempre kung ano yung plano ng mga tatakbo ulit sa 2028, dahil yan yung mga magiging kilos din nila sa mga darating na araw. Maraming salamat po, Prof. Maraming salamat. Thank you for having me. Yan po si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at professor po mula sa University of the Philippines, Los Baños. Okay, at sino na Yung nabunot ginawa mo? kong attorney si Prof. Contreras. Sino nabunot mo? Sino nabunot mo? Ayan! Congratulations Ang haba na ba nung ito? sa'yo. Congratulations Oo. na. Melissa Mendoza ng Santa Ana, Manila, ang inaasahan ko marinig. Sa darating na SONA ay maipatupad na ang wage increase na 85 pesos. Yung Meralco bill, sana magawa ng Pangulo ng paraan na bumaba kasi masyado na kaming mga nagbabayad. Pagtuunan din ng pansin ng mga prime commodity na pababain tulad ng mga bigas at ibang pangunahing pagkain sa hapag ng bawat mamayang Pilipino. At huli na lang po, sana'y maitigil na ng Pangulo ang online gambling tulad ng scatter dahil marami nang naging biktima na student. Kasama na raw yung anak niya at kapatid. Talamak na po ang online gambling. Grabe po ang epekto nito sa pamilyang Pilipino. O ito, short but sweet mula kay George Vincent S. Uy II. Sana taasan na pera ng mga government employee. O paano? Bye! Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?